Blessed day, brethren. This is your pastor once again for daily devotion. Kung napansin po ninyo kahapon, yung aking pong video recording ay putol-putol po. Pagpasensyahan nyo na po mga kapatid. Nagkaroon po tayo ng technical issues sa ating pong mga gadgets. Hindi ko rin po alam kung paano po ito nangyari. Pero tila baga po yung ating pong gamit ay na-disrupt po mga kapatid. At kung kaya po, yung ating pong mga gadgets po na ginagamit ay hindi po umakma doon po sa atin pong intended purpose. Okay? Muli po ay samahan po ninyo ako sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Please open your Bible in the book of Psalms, chapter number 137, in verses number 8 and 9. Ang sabi po sa atin po ng talata po na ito, O daughter of Babylon, who are to be destroyed, happy shall he be that rewarded thee as thou hast served us. Happy shall he be that taketh and dasheth thy little ones against the stone. Sa ating pong buhay pananampalataya mga kapatid, napakarami po ng aspeto po ng atin pong buhay pananampalataya. Pero isa yata sa pinakamahalagang aspeto po nito ay yung atin pong pananalangin. No? At sa maraming pagkakataon po na tayo ay dumadalangin po at dumudulog po sa atin pong Panginoon mga kapatid, we always tend to yung bang iisang tabi, and we feel that hindi natin pwedeng dalhin sa Panginoon ang emosyon na ito. Yung pong tinutukoy ko, yung pong emosyon ng galit. No? Okay? Tayo po bilang mga tao ay meron pong tendency na magalit. No? At tayo bilang mga tao, mga kapatid, ay marami pong mga dahilan ng ating pong ipinagkakagalit. At kadalasan, we tend to shove it down. Na ito po ay atin pong alisin, ibaba po, no, kumbaga wag nating gawing bahagi ng ating pong sistema ng pananalangin, na ang tendency natin ay either na papahupain muna natin ang ating galit bago tayo mananalangin, or tayo ay hindi na mananalangin all together. Ito pong Psalms 137 po na ito, it is a prayer psalm. No? Isa po itong panalangin na awit. At mababanaag po natin sa panalangin na awit po na ito mga kapatid, kung papaanong ang isang refleksyon ng isang puso na may bagabag at mayroong kalungkutan at may galit na taglay-taglay, na kanyang itinataas itong at ipinakikita itong galit po niya. Okay? So, sa ating pong pag-aaral ngayon mga kapatid ay pag-aralan po natin yung pong does praying when angry okay or not? Ito ba ay tama? Ito ba ay nararapat? Ito ba ay ayos lamang? No? Pero bago po natin puntahan yung atin pong tanong na yan, dapat natin malaman ano ba yung dahilan kung bakit po tayo nagagalit. No? At kung mananalangin po tayo ng nagagalit, ay ano yung dapat na dahilan na atin pong ipinapanalangin yung, at regarding po sa atin pong galit mga kapatid. Gusto ko pong malaman ninyo mga minamahal mga kapatid, na una, hindi po tayo makakapagtago po sa Diyos. No? What do we mean by that, mga kapatid? No? Ibig sabihin po nun na kahit ano pong pigil natin sa ating pong emosyon, kung tayo po haharap sa Panginoon, ay alam niya po, nalalaman po niya. Kaya hindi po natin maililihim sa Diyos. No? So, kung papaanong ang ating pong lungkot, no, ay dapat po nating dinadala sa atin pong Panginoon, dapat yung atin din pong galit ay
idinadala rin po natin sa Panginoon, no? Hinihinga rin po natin sa Panginoon. Ano-ano po ba ang mga dahilan ng atin pong galit? Ang isang dahilan po ay yung pong discouragement, no? Katulad po ni Haring Solomon na he discovered na lahat ng kanyang gagawin ay vanity. Lahat ng kanyang ginagawa ay vanity. Lahat ng kanyang nagawa ay wala pong saysay, no? So we often are discouraged, no, sa mga sitwasyon na nangyayari po sa atin pong buhay, no? At isa po ito sa nagdudulot po sa atin ng galit sa atin pong puso. Okay? So dapat nating maunawaan na it is a normal part of life to be discouraged. Hindi porke na-discourage ka, depressed ka na agad. Discouragement could lead to depression, pero hindi po ito yun pong tawag dito depression na agad. Mga kapatid, we must come before God and admit that we are discouraged. No? Aminin natin na sa Panginoon na tayo ay pinanghihinaan. Na yung nangyayari sa atin ay tila ba pakiramdam natin ay wala pong nangyayari. No? Pangalawa po, mga kapatid, na dahilan ng atin pong galit ay yung pong disappointment. No? Ito kay Jeremiah, yung kanyang disappointment ay yung ay kay Job brother, no? Kay Job, yung kanyang disappointment ay hindi niya nakukuha yung tugon na kanyang inaasahan, no? Yung tugon na kanyang inaasahan, no, sa lahat po ng kanya pong sa kanyang kalagayan na napakahirap, no? Marahil ay ginawa niya lahat ng paraan para siya makabangon kasi nawala nga lahat sa kanya, nawala yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang kayamanan. Marahil ay lumapit siya sa mga kaibigan niya, marahil humingi siya ng tulong pero walang tumulong sa kanya, o eto nanalangin siya sa Panginoon at ang dalangin niya ay hindi po tinutugon ng Panginoon. Wala po siyang nakikita na visible na pagkilos po ng Panginoon. No, there are times that we become disappointed, no, sa atin pong buhay. We may be disappointed in our ministry, we may be disappointed in our work, we may be disappointed sa sitwasyon at kondisyon ng atin pong society. No, there are many disappointments, mga kapatid. Pero kung tayo po ay meron yan, dapat po ito po ay dalhin po natin sa atin pong Panginoon. Dapat po ito po ay dalhin po natin sa atin pong Diyos. No? At idulog po natin itong disappointment po natin na ito, mga kapatid. No? At dapat po nating tanggapin na ito po ay normal na bahagi ng atin pong buhay. Habang nandito po tayo sa sanlibutan ito, darating po talaga yung disappointment. And we must come before God and admit unto God na tayo po ay merong disappointment. No? Gayon din ay isa pa sa kinagagalit po natin yung tayo po ay dayain, to be deceived. No? People often deceives us. People often lets us down, mga kapatid. No? May mga panahon na gumawa ka na ng mabuti ay susuklian pa ng masama, no? At may mga pagkakataon na gumawa ka ng mabuti, akala mo maganda yung ginawa mo, yung pala ay niloko ka lang, dinaya ka lang, tumulong ka na, no? Tapos ikaw pa yung minasama, ba? Ikaw yung o ginawa, ginamit sa mali, sa masama yung itinulong mo, no? People often deceive us. No, at ito po ay nagdudulot po sa atin ng atin pong mga galit, mga kapatid. At dapat din po nating dalhin, no, yung atin pong mga pagkagalit na ito at atin po itong ilapit po sa atin pong Panginoon. Okay? Ilapit po natin sa Kanya na ganito yung atin pong nararamdaman.
Okay? At panghuli po mga kapatid, parang katulad po ng kay Habakuk, no? In Habakuk chapter 1 verse number 13, naramdaman niya yung pong despair knowing na sila ay ilalagay ng Panginoon sa captivity, no? Sa panahon po ng Babylon, at pinakita po ito sa kanya ng Panginoon, and he was in despair. At ito rin ay nagdudulot po ng galit po sa ating pong puso. When we feel that we cannot do anything, wala po tayong magawa, no? Wala po tayong hindi natin kayang tulungan yung ating sarili, hindi natin matulungan yung ating pong minamahal, wala tayong magawa. We become despaired, and eventually ito po ang nagdudulot ng atin pong galit. Kung kaya po mga kapatid, no, kapag naramdaman po natin ito, ipanalangin po natin ito sa Panginoon. No? Ang bottom line po dito mga kapatid, ano man po ang atin pong nararamdaman, ay dapat po maging open po tayo sa ating pong Ama sa Langit. No? Nauunawaan niya po yung atin pong nararamdaman. No? Nakikita niya po yung atin pong kalagayan. At wala pong ibang makatutulong sa atin, no, to overcome anuman po yung atin pong pinagdadaanan, para yung ating pong galit na nararamdaman ay mapacify, kung hindi po yung ating pong Panginoong Diyos. So if you feel these things, you feel that you are in despair, you are discouraged, you are disappointed, no? Every time na maramdaman po natin ang mga kalagayan na ito at maramdaman natin na may umuusbong na galit sa atin pong puso mga kapatid, come before God. Tell Him how you feel. He is listening, no? And it will help you, no, na ma-overcome yung galit na ito at maharap ito ng tama, no? Kung papansinin niyo po, lahat ng mga binigay ko po na example po sa inyo na mga panalangin po, no, o reason ng panalangin, lahat po ang mga ito ay directed po sa Panginoon. Okay? So susunod po natin pag-aaralan, is it okay to be angry at God? No? Tama ba na tayo ay magalit sa Diyos? Yung po mga tao po na pinakita ko po sa inyo, no, si Solomon, si Job, no, si Habakuk, no? These people are crying unto God. And they are showing yung kanilang anger, no? Ano kaya ang nangyari sa kanila at tama ba ang kanila pong ginawa? Okay? So susunod po ay pag-aaralan po natin 'yan. God bless you all mga kapatid. At uli po, if you are angry, kung meron po kayo nararamdamang galit, mga minamahal, idalangin po ninyo yan sa Diyos. Dalhin niyo po sa Kanya yung pong emotion po na yan upang kayo po ay Kanyang tulungan at gabayan. God bless you all.